Emosyonal si Denise Cornejo nang makapanayam ng programang Star Talk kahapon. Muli niyang iginiit na siyang biktima at ipinagtanggol din niya ang mga kaibigan niyang nambugbog kay Vong Navarro. Ang abogado naman ng aktor nanindigang hindi pwedeng magsinungaling ang mga kuha ng CCTV sa condominium kung saan nangyari ang insidente. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa panayam ng Star Talk sa modelong si Denise Cornejo, sinabi niyang hindi pa niya napapanood at wala pa silang kopya ng CCTV footage sa kanyang tinutuluyang condominium kung saan nabugbog ng grupo ni Cedric Lee ang aktor na si Vong Navarro. Una na itong inilabas sa publiko ng National Bureau of Investigation at naging basihan ng mga reklamong isinampa laban sa grupo ni Cornejo at Lee. Ayaw pong ibigay sa akin. Kung nakikita po nilang panig taas. Wala naman po nakapagsasabi doon na may date tsaka time. Kaya pasensya na po. Hindi po ako makapangyarihan. Nasasaktan din po ako sa mga maling nakikita. Pero ayon sa abogado ni Navarro na si Attorney Dennis Manalo, hindi pwedeng magsinungaling ang kuha ng CCTV. The evidence obtained by the closed-circuit cameras inside the Forbes Wood subdivision would clearly take a contrary, would clearly show a contrary view. These object evidence are far more, are given greater weight than the testimony or recollection of people. Because testimony and recollection can change, but objective evidence cannot. Iginiit ni Cornejo na siya ang biktima at handa raw niyang harapin hanggang sa huli ang isyong ito. Hindi po ako nagtatapang-tapangan, pero prinsipyo po pinaglalaban ko dito. While she may say that she is a victim, it is quite unfortunate that her testimony is not consistent with the evidence that is on record. Ipinagtanggol naman ni Cornejo si Cedric Lee at iba pang lalaking nambugbog kay Navarro. Yung mga lalaki na tumulong sa akin. Mga lalaki sinagip ako. Napakabuting tao yan. Galing sa desente pamilya yan. Ginulo mo. Magpakalalaki ka dahil itong mga lalaki na to na parang kapatid ko, nagpakalalaki. Sa isang bahagi ng panayam ng Star Talk, nagbigay ng mensahe si Cornejo kay Navarro. Kuya mo, may mga anak kang lalaki. May mga kapatid kang babae. May mga anak mo lalaki, anong ituturo mo sa kanila? Ano ipapamana mo sa kanila? Yung mali. Habang buhay mo nadalin yan. Hindi to haka-haka lamang. Hindi ko itataya. Hindi ko isusugal ang pangalan ko sa sensitibong paraan. Kuya Vong, mag-isip ka. Mag-unawa. Agad namang dumepensa para kay Navarro ang kanyang abogado. Matter that is between the two of them, something that they should probably, that they can probably talk about later on. But definitely, whatever that statement may be, it has no relevance insofar as the criminal investigation is concerned. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinagdadasal pa rin daw ni Cornejo si Navarro. Tutulungan ko po siya magbago. Kuya Vong, I will still pray for you. I will still pray for you. Sana gumaling ka. Hanggang ngayon, ayon sa abogado ni Navarro, may trauma pa rin ang kanyang kliyente dahil sa kanyang sinapit, pero tuloy-tuloy naman daw ang pagbuti ng kanyang kondisyon. He has been advised actually not to be watching news reports about the incident. At siya din po ay napagsabihan na kung pwede, wag masyadong mapag-usapan nila within the hospital yung mga pangyayari. Sa huli, naniniwala ang magkabilang panig na dapat ipaubaya sa korte ang desisyon sa kahihinatnan ng mga isinampang kaso. Mav Gonzalez, GMA News.